posible nga mahitabok ani akong himuon. Labi na kung kabalo jud ka nga sayop ba. Di ba? Pero usahay mo gud malupig kita sa ato ang unod. No, murag dili ko ni maayo pero magbalanse tigid ka ba? Gaya niya. Ganahan na jud ka sa mo kanya pag careful jud kay naman. Delikado jud kay na siya. Di ba si last chance na nga akong last chance na ning kinabuhi nato karon ya di pa kita maglakaw og tarong gatabangan sa Ginoo. Lisod na kayo. Nibalik niya ba wala na ta sa dalan. So, unsa day advantage kung maglakaw ta nga kanang mabinantayon. Oh, dili ta maglangan ingon siya daa sa kung imong sabton ba ang kinabuhi ni King David, sa wala pa siya nahari. Sa diyang napatay na si Goliath, gikuha man siya ni Saul nga mag-serve sa iyang kingdom. Pero ang gihimo ni David ba ingon sa 1 Samuel chapter 18 verse 5. Ingana siya kamaro. Ingon sa draa, and David went out whithersoever Saul sent him and behaved himself wisely. And Saul sent him over the men of war, and he was accepted in the sight of all the people, and also in the sight of Saul's servant. So si David, nag-iyon sa nga behave himself wisely. Saan nag-behave? Kasabot mo dahil tanan, no? Kanang dawi ka nga mulihok, mga proper siya. Nga kanang sa imuha mga gipanghimo, nga accepted na sa nagtanaw sa imuha, yung anak si David. O, dili pa siya hari anak. Pero marot kay siya ba? Nga ang iyang mga lihok, nagbantay siya. So, unsa may makuha din nato kung magbantay ta, unsa may makuha nato kung maglakaw ta nga kanang naa ang kanang pagkamaigmat o kanang pagkamainampingon sa atong mga lihok. Kung imong tan-awon ta sa last yung siya daa, and he was accepted in the sight of all the people. So, kung maglakaw mong ta nga kanang mainampingon ka sa imong mga gipanghimo, accepted ka sa mata sa mga tao. Kumbaga kanang murag dili ka maka-offend sa ilaha ba. Pero kung nabitaw ka ng murag kumbaga kanang sobra na kay kakasipat nga, bisan ang mga tao ba mungabot pa lang ka wala kay gihimo maglagot na napod ning grabe ka kuano, grabe ka luwas. Nakana ninyo yung anak. O kaya naman dili man siya mag-behave kanang proper nga the way nga accepted ka sa tao ba. So ing anak nga advantage ang imong makuha una kung mag-behave ka wisely. O kung maglakaw ka nga kanang mainampingon. No, accepted ka sa mga mata sa mga tao. So kumbaga ganahan sila sa imo. Bisan asa ka mo adto, wala kay kalaban pareha ni David. Kasi kalaban. Gawas lang nila atong kalaban sa ilang nasod. Pero within ba? No, kumbaga diri sa church murag wala jud kay mahimong kalaban. Kaya naman kana accepted mo ka sa ilaha. Pero kung nilad kita taras, magamot lang kung napakay ganahan sa imo ha. No, matod ba sa mong kauban, kana nga batasan ba? Kung ang iro, kung wala pa lang gihigtan bitaw, o mulayas niyo na sa ilaha, kana nga batasan migo, kana nga batasan sa tao migo, kana ilang iro migo, wala pa lang nahigti, mulayas kina. Kaya naman, kaya ang batasan, di makaunog iro? O yung anak imong batasan ba? Di makaunog iro. So, wala yung ganahan sa imo ha. Although naamong gimutagad, yung naman, kumbaga, kanang kabalo mong po na sila mo adjust, aron dili ka malain ba, pero nindot dito nga, kung asa ka mo adto, welcome ba, kumbaga, kanang accepted kay ka sa ilaha, no, kanang malipayon kay sila nga naa ka, ing anak ba, murag blessing kay ka sa ilaha, ing anak kung mag-behave ka wisely, no, ing anak ang ato ang makuan, kung maglakaw ka, circumspectly, no, mainampingon. So, ikaduha, kung imong basahan sa verse 14 na in Samuel chapter 18 verse 14, ingon siya draa, kung unsa pa gyud ang mga advantage ni mo makuha. Insa and David behaved himself wisely and wisely in all his ways, and the Lord was with him. So ikaduha, dili lang kay accepted ka sa mga tao. Ikaduha gyud ana, if we behave wisely in our way, in all our ways, the Lord will be with us. So makikuban ang Ginoo sa imuha kung may nampingon ka nga malakaw. Oh, di ba? Usay ang disgrasya makaanat ang disgrasya, di wala mo ginagituyo. Disgrasya ginasya ni kabot. Pero ang usay ang disgrasya bunga ko na sa imong kanang bunga ko na sa ato ang kambugiro. O bunga ko na sa ato ang kanang adventurous pa nga testing bila tagas magugiro ba. O di pa gid highball, highball dili ay. Di ba? Or isa ka testingan ka ka ning so ning trailer ba o di pa di mapakog ang motor nya makaon ka. O di na may nababalik. Murag ka mo driver ba na
driver na mo sa saging sa una. Siya, iya na gano'n ang gitistingan, kung sok-sok na ilaw sa trailer, masito naman po na ang motor, kumuhan na ka. Oh. Pero kung masipyat ka, kaya na, biniligid sa luyo na, di kaon ka. Nga na ba? So, adi sir, kamuhin mo anak, kung naglakaw ka, circumspectly, imo ginabalansin mo, kung saan ay posible nga, mahita mo sa ako, kung sipyat ko ani. Maring nga na ba? Sa atong pagpangalagad, pinahanglan di punta maglakaw nga, may nampingon eh. Kung baga dili ka magpasaya-saya ba? Kung anak ka sa Ginoo ay pasaya-saya, kidnapon mo ng anak sa mayor, kidnapon mo ng anak sa kuan, anak sa mga dagkong tao dili sa kalibutan. Pero ikaw wala na kidnap sa imo. Anak mo ka sa Ginoo. O dili man nila makita ang presyo nimo. Ang Diyos sa nakakita sa presyo nimo. Pero ayaw kalimot nga ang presyo nimo langaw pa na sa unsa man ang mga butang dili sa kalibutan. Kaya ang presyo nimo kinabuhi na ni Jesus Christ. Di nga nakakamahan nga dapat ambingan. O dili mo ka kidnapon. Pero inanak ka valuable at ubangan sa mata sa Ginoo. So kung maglakaw ta nga kanang wise, makikuban ang Ginoo sa imo ha. O naa ang Ginoo sa imo makikuban. So kung gusto ka nga makikuban ang Ginoo, so be careful sa atong mga paghimuon. Okay, kung imo na nang usab ng Holy Spirit din na na siya muligo. Although dili man jud mawala ang kaluwasan kay nganong dili man mawala tungod kay ang gihatag sa Ginoo everlasting life, kinabuhing walay katapusan. Kung may kinabuhing walay katapusan, wala na siya bugtok. So nga mawala man siya, kung nakaangkon ka na, mawala man siya katapusan. O, kung mayroon kayo walay katapusan, hindi na mawala. Di ba? Pero isure yun, nga naangkon na mo. Di ba, wala ko, kasi taman na ka sa idea, taman na ka sa kanang igo lang ka na nakabalo. Lahi ba itong nakabalo ka nga, nahigugman na sa imuhan ng bayhana, or nakabalo ka, ikaw babae, nakabalo ka nga, nahigugman na sa imuhan lakiha. Bisan pag sige mong sulti, anak, kada adlaw. Kung man, uyab naman kung wala na ni sugot. Di ba, wala mo relasyon. Bisin na, biya sa Ginoo. Bisan pagkabalo ka, si Kristo manluluwas, nag-ampo ka kada adlaw. O bisan pa, nagsige kag ampo kada adlaw. Pero kung wala mo relasyon ba, kay wala ka kadawat sa iyaha, wala yung apoy pulos ang atong mga pag-ampo. Mura na siya handumanan na daw, tabangan sa Ginoo. So wala na siya value. So, ingana kanindot kung magbehave ta wisely, kung maglakaw ta nga may nampingon. Kaya ang Ginoo uban sa imuha. So therefore, kung uban ng mga Ginoo, anak siya sa Bible nga, kung ang Diyos dapit na ito, kinsa may makabatok sa ato Kung ingana si David, kung ima ng kung ano na kinabuhi ni David, grabe yun na sa ka-victorious na warrior. Naman na sila yung mga pilde, pero kung ima yung sabton ba, grabe yun. Una-una lang, ano mo, ni away, yung gigante, yung nadala pintik. Sige daw, balansiya daw na kung wala Ginoo nga nag-uban sa imuha. Musukol ka, pero tungkol kay ang Ginoo ba nakikuban sa kinsa man daw mo batok sa imo kung ang Diyos uban nimo. Pero kung mag-behave ka wisely, ingon siya na and the Lord was with him. So makikuban gyud ang Ginoo sa imo. Ingana ang mga advantages kung maglakaw ta nga mainampingon. So Christian, no, be careful. Ingon siya sa verse 15 ana. Unsa pa gyud? Verse 15. Ingon siya wherefore when Saul saw that he behaved himself very wisely, he was afraid of him. So dili lang kay makikuban ang Ginoo sa imo kundi kana mga nagtandaw sa imo hadlok na sa imo. What I mean nga ana sila kataha nga dili jud kanila pasipad-an, dili kanila binuangan, o dili kanila angay bugal-bugalan kay ano man. Kumbaga kung unsa man ilang isulti dili mo na mo dulot kay ano man naglakaw mo ka nga insakto. Kung libakon man ka diha wala gyud diha na. No, mo pa gyud diha na mobalik ka na sila tanan. Ingana sila. Ingana ka importante kung maglakaw ta nga wise. Kung magkinabuhi ta nga kanang igmat o mainampingon. Na bisan ang imong kaaway, hadlok makakalaban man si Saul, suya man si Saul sa kang David. Nga gusto mo gina niya patayon pero bisan si Saul ba hadlok sa iya ha. Tungod kay nakita niya nga nagbehave siya niya na pag very wisely. Kung grabe gyud ka. Kumbaga grabe gyud sa kanagamping. No, siguro kung naana si David sa atong mga ni Saul, di na magtulog-tulog. Kaya kasi bangkawon ka di. Tuhog. O ingana. So naagi na sila katahak sa imong hakong. Kaya nganin mo kung gara-garaon bitaw ka. Kaya ang posibilidad ko na gara-garaan na po kanila. Kaya kung bugal-bugalon ka ba? O whereas atong tao nga parehakong giuban mi ni pastor no nga kasagaran sa mga tawagon ng mga pastor ang sa nagwalid ka missions conference mo tingali to kung wala ko na sayo kasagaran sa mubarog daghay mga tsaw ba na nya pag naay magwali mga sila ba nga atik ra mo na
ana kita pa kabalo man jud ka nga insakto to, pero kumbaga ka nang bugal-bugalan ba. Pero pagtawag sa pastor, wala joy nagtingog-tingog, wala joy naggara-gara. Kaya naman dili pud maggara-gara sa pastor. Ingana siya ba? Ingana kung magbehave ka wisely. Kana sila na anay kahadlok sa imo ha. Although wala kay gihimo ba. Pero what I mean nga kanang dili na isa mahadlok ka kung hadlok kanya kanang labi ta kay respect na kay kataha sa iya ha. Ingana pero kung sipat ko kay kangakuan, sinipatan ko kada sa mga tao na naa sa imong palibot. So, ingana ang mga advantages mo, kinabuhi nga maikmat, kinabuhi nga maampingon. So, ingana siya. So, dapat lang yun na mag-amping ta. Muna, ingon sa Ephesians nga walk circumspectly. Kung paglakaw nga may nampingon. Not as fools, but as wise. Kaya naman, kanang dili mag-amping, ingon na siya, mura na sila mga buwang, mga danghag kaya ba? So, maglakaw na ta nga, circumspectly, not as fools, but as wise. Sama kang King David, nga nag-behave siya wisely. Ingon may ang Bible nga, isa gani ang definition sa wise, ingon siya nga, he that winneth souls is wise. Muna ang mukan gahapon. So, wise niya ang mga bigog kanak. So, usa na sa ilahanan sa mga wise. Kaya ang mga bigog po, mag-behave pa na sila wisely. Dili po na sila sinipat dito ha. Kaya saan nila ikasulti sa lugar na ito-atuan, kung sipat kayo mo ba? No, kung garat kayo mo, mo na ito sa managing tuyo anak nila dire. Magsangyaw na sila, mura lagi na sila kuwan, para lagi na kabanha. Pero kung mag-behave ka, mahadlok na sila, maligid sila sa mga ba, isa kayo naaanin nila. Yung anak importante. So number one, why or the reason why we walk circumspectly. Mga rason nga nung kinahanglan nga maglakaw ta nga mainambingon. Ano na itutuod nga maglakaw nga mainambingon? Para asa ang mga pag-amping? Ingon siya sa Matthew chapter 7 verse 13. Ingon siya enter ye in at the gates, enter ye in at the gate, and at the straight gate, for wide is the gate and broad is the way that leadeth to destruction, and many there which go in thereat. Because straight is the gate, and narrow is the way which leadeth unto life, and few there be that find it. Tungod kaya ang imang ginakwan nga dalan ba, imong ng Bible, dili na lapad. So therefore, mag-amping ka. Kaya naman, di mo na ilapad. Kung sige daw, imagine na daw, kailangan tagbasakan. So kung maglakaw ka na sa pilapil, pwede ba na piyong-piyungan? Kaya dili ka na, ang box-box ba na website nga, dili ka na straight ang pilapil. Kaya usay ka na mga anak pa dyan, adi sila mga anak ito, yung mga anak na po. Kung maglakaw ka ng anak ba, kung sa pilapil, yung mga anak ka dako, kaya ka na nimo biyong-biyungan, kaya ka na nimo maglakaw nga mag-inatras, kaya ka na lingi-lingian, siguro mag-amping yun ka, kaya naman gamay sipyat, lapok may namasakan. Gamay sipyat, hindi ka magkalapok. Diba? Mura ng anak ang atong pagkinabuhi. Gamay sipyat ka to, kung dili ta mag-amping, lamo pa sa lapok ang atong maagian. Okay na, nagpasakan kay, ang pilapil yung tao na nabubog raman kayo, lapok na yung kataman na na. Pero how about kung habog kayo ang iwang gilakwan karon? Kung naa ka dito sa babaw ba, nga kung musipyat ka, dili na din pwede makabalik. So dapat lang yun mag-amping ta. Kaya nga naman, straight, dili na ba't pasabot ka lang nga straight daa, nga kanang straight, bitaw matulid kayo. Ba't pasabot anak niya nga straight na ba, kanang straight, or limited in space, or causing distress, or difficult in a closer or tight manner. Kumbaga, gipot siya, apiki siya, lisod kay siya, mabita na, gamay na ganahan aning dalana. Kaya man, dili man ka makahimo sa kung asa ka gusto mo ato. Pero ayaw kalimot nga, wala, may kagibuwalan, gigay na ka. Pero kung basin ka na ka ba, nagmahay siya kung nabaptis ko kay, grabe bawal. Dili na bawal, gigay lang ka. Kaya nga naman, bako na makapaayo sa imuha. Wala ka gibawalan, o sige, pwede ka mo agila sa pinakakanto. Pero kabalo jud ka nga, kung matagal ka diha, dili na jud ka kabalik. Wala ka gibawalan niya, gigay na ka. Kaya nga naman, bako man ay makapaayo sa imuha. Pero usahay ba kay dili ta magpa-istorya. Usahay ba kay puno na kaya tong kasing-kasing okay na puno na sa mga mayong butang. Pero kung puno na sa mga problema, sa mga kabalaka, kunya ang isulod unta na nga mga maayo dili na nimo ipasulod kay nga naman puno na daw ka. Diba sa giingon nga ganiha? So butangi gyud space sa matag karon kunya nga kung kasing-kasing labi na kuan ka sa simbahan. Kaya naman ang gidala gyud diri always pulong na gid sa Ginoo. So,
wala din kay ganahan aning dalana. Kay lisod kay sa subayon. Kaya dili lang kay straight, kung narrow. Kung ang gate, straight ang gate, abiki kayo ang gate. Pero ang dalan sa narrow means long and not wide. So kaning narrow, layo na gyud ni not wide. So anong camping ka? Kaya naman dili na dool. Dili na diha ra og didto. Nga memorize gud mo ba? Maihap ra nimo pila ka tikang mulapos ni Yuane. Kung narrow man siya, therefore mag-amping jud ka kaya naman wala ta kabalong asa ang tumoy. Wala ta kabalong asa ang tumoy. So dapat yun sa mata karon niya mag-amping ta. So blessing kayo siya ng mensahe ba? No, okay, dili yung tanak ko angayan na kaya naman, musikyat yung gihapon ta. O musikyat yung gihapon ta, konsinsya ko sa ginawa ni Kermit. Di ba? Pero, saan man na, what I mean nga, usa mo po na, mas ma-apply ka gindi mo, samot na kung ikaw magdala. O, lahi ka itong maminaw ka ba, mag-prosige man yun ka, kung apply sa imong gidala nga mensahe. Kaya lisod po kayo, magsulti-sulti ka din, dili mo kita sa mga kinabuhi, di ba? So, muna, ikaw din muna maigo. So, padayon lang dito sa pag-pray, kaya kung damor ka nga, mapusla. Okay, kung ang pilapil, musikat ka dira, yun, lapok yun. Klaro dyan kayo, nga nabulasot ka. Di ba? Kaya magkalapok man dyan ta. So, dagay dili ganahan aning mga dalana. Kaya apiki, lisod, stricto. Murag ko baga, what I mean nga, daghan kayo siya ka na dili ko din mo baton. Siyempre, kaya apiki man. O kung andalan tayo, magtakilid ra ka, so dili yung ka pwede magdagandagan niya. Kaya nga namin sa kaapiki ba, dili man ka makaatubang, kaya aron yun masunod ka, kinahanglan ra nga magtakilid. So dili yung kahimo sa imong gusto niya. Kaya mo, mag-yunay process da, nga magtakilid yun ka, kaya apiki kayo. Ay, salamat, pwede na ka makaatubang, maglakaw. No, hangtod nga, medyo mulapad-lapad na siya, pwede na ka mudagan, kung gusto ka mudagan. Yung anak, may usay ang atong kinabuhi. O, dili na ba, kung baka, pwede man yun, gahapon ka mo sa imong gusto, pero ayaw yung kalinting, kung layo na ta sa Ginoo, asa ka paingon? Kung wala na kasagiya sa Ginoo ba? O, asa ka paingon? Aragapon ka sa kalibutan, pero di lagi siya malipay sa imong kinabuhi. Kaya na siya. Kaya nga naman, anong daghay dili ganahan na tungod kay sa ako nag-iingon lagi, naghimo ka sa mga butang nga wala ginahimo sa kadaghanan. Nya wala ka naghimo sa mga butang nga ginahimo sa kadaghanan. Kumbaga ang imong kinabuhi mabaliktad sa tanan. No, musimba ka, wala may naghimo sa tanan. Wala may naghimo sa kadaghanan. Pero nihimo ka. Oh, kung say ginahimo sa kadaghanan ron ka sa beach, wala ko na nimo himuan. Kung mana sila, usik-usik ka lang sa panahon ng musimba eh. Pero ayaw kalimot niya kung wala ko kanisimba ang imong tanan panahon usik na gyud na siya. Kaya ingon ang Ecclesiastes nga vanities of all vanities. Kakawangan rin ang tanan. Ngano mahimo na siya kakawangan tungod kay di na nimo madala ni atubang na to sa eternity. Luoy kay kung ma-inferno ka kay wala na katapusan dito ka. Nya karon ra na. Ano sa ambay ka makabalo sa imong kumbaga muadto kag Manila. So ano sa makabalo nga muadto ka dito? Inikabot na nimo dito or mitras na apa ka dire kabalo na jud ka dito ka mo paingon. Di ba dili apa ka kabalo nga mo adto ka Manila. Mo bitaw na mo kag ticket para dito. Bisin na sa langit oy. Dapat karon ka makabalo nga dito ka mo paingon. Kay inikabot dito dili na ka pabalon hukom na. Wa pasabot ilahan ang pagbuot. O nya ang kinahanglan ra ba no kay kana ra yung tatak nga naa sa imong kasing-kasing. Nga giingon sa Ephesians 1:13. Natatakan ka sa Espiritu Santo sa saad. Kung anak ay tatak, ilhana na, iyakan jud ka. Okay, so that in whom ye also trusted after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believe, human kami salit, yourself with that Holy Spirit of promise. So kanang tatak, muna tan-aon. Kaya naman, atabangan sa Ginoo, parihata, makasasala. Pero kaya naamon kay tatak, naamon kay gidala ba regalo. Oh, so therefore, makasulod na ka. Sa diskuhan ka daw, dili man kwarta ang pangitaon, dili man ang kurma pangitaon, sa may pangitaon, ang tatak. Di mo, manailahanan nga nakabayad na ka, di ba? Ang tatak, adi ka makasunod. Mura, yung anak. Wala na nag-matter sa imo ang ipanghimo eh. Kaya dili yun na may tanahon sa Ginoo, ang imo kong kasing-kasing. O, ingon ang 1 Samuel, chapter 16, verse 7 nga, kita na sa Ginoo yung kasing-kasing. Kaya nga naman, basig wala na tatak, hindi ka kasunod. So, ano na yung mag-amping ko? The reason nga nung maglakaw ko nga circumspectly, tungod kay ang dalan niya akong gilaktan, dili siya lapad. O kapiki siya. So, muna yung number 1, nga nung maglakaw ta nga may nampingon, pingon ang Ephesians.
Ikaduha, ngano maglakaw ka nga may napingon, ingon ang John 1:12, human ka dawat batagaan ka katungod gamay mong anak sa Dios. Therefore, we are God's children. So ngano maglakaw ka nga may napingon tungod kay anak ka sa Dios? Oh, pero dili kaya ka mahimong anak sa Ginoo kung wala ka ni dawat kay sa but as many as receive him to them. So sa ilaha daw na gihatag niya ang kagawong nga mahimong anak. Asa gihatag sa katong nga nakadawat. So therefore, human ka nakadawat, nganong dawaton lang yun, tungkol kay hatag ng siya. Kinahanglan yun nato nga madawatan. So human ka nakadawat, batagaan ka katungod, gamay mo kanyang anak. So human ka nakadawat, kung nakadawat na kakaroon, ingon ang Bible nga anak na ka sa Ginoo. Ngano man ang tao makasiguro man siya nga nasa kaluwasan. Tungkol kay ang reason ana, ingon ang Titus 1:2. Kung sa reason ngano makasiguro ka nga nakay kaluwasan. Yung sada, in the hope of eternal life, which God that cannot lie, promised before the world began. Tungod kay ang nagsaad ana ang Dios daw nga dili mamakat. So therefore kay dili man siya mamakat, nagsaad man siya nga tagaan kang katungod nga mahimo kaniyang anak. Unsa na matinuod na dili. Matinuod na kung mudawat ka. Kay ang nagsaad daw anak dili mamakat. Kunya gisaad na niya sa wala pa nagsugod ang kalibutan. Amen. Kay kabalo man siya nga moabot gid ang panahon karon ba kung hinahanglan tag kaluwasan pero dili ka kabayad sa presyo. Dili ka kahimo sa gipangayo sa Ginoo. Therefore gihatag na niya. Nya saad na sa Dios nga dili mamakat. So ano makasure man ko nga na ako langit taingnan. Tungod kay dili man mamakat ang nagsaad. Kumbaga, mingon ni mong mama, unya ibalik na ako na ipan. So kung dili na baka ko ni mong mama, malipay na jud kay ka. Kaya nga naman ibalik sure dito na ipan. O ing ana ang kahimtang nato diri sa kalibutan. Kung tinuod ka nga nagsalig sa Ginoo, dili man na siya mamakat ingon ang Bible. So therefore makasure gud ka, di ba? O ano dili mo kakasyon, nga gawas nga dili mamakak ang Ginoo, nagsaad gud siya. Kumbaga, kabalo naman ka nga dili siya mamakat, pero kay naa pa man gud siya saad, angay gud na nimuhuktan. O kay natinuod yun na siya. Okay, so nganong kinahanglan ta nga mag-amping? O tungod kay anak maka sa Ginoo. Unya, unsay pagka-anak sa Ginoo nga ingon man daw ang Bible nga bugtong anak ra gyud niya si Jesus Christ. Kung may kag bugtong, wala na lain. Nga daghan mo kayo ta. Oh, ingon ang Romans 8:14, ingon sa 14-15, Romans 8. At least nga masabta na to. O isa ra bitaw anak sa Dios, Jesus Christ ang bugtong anak. Isa for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. In verse 15, ingon sa for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption. So unsa imong nadawatan? Oh, espiritu sa pagkahimong inadapt. So ang inadapt, unsa na siya? Legal na anak dili. Legal na. O di ba legal na siya nga anak? Pero wala gyud na nigawas gikan sa imong kuan. Kaya naman hinimo ka sa Ginoo tanan. Kung may kag hinimo, dili jud ka anak sa Ginoo. Pero pwede ka mahimo sa dihang mahimong anak sa Ginoo sa dihang mudawat ka kay tagaan naman niya katuod nga mahimong kang anak. Ingon nga gi-adapt. O so therefore ngano mahadlok man ka. Ngano maghuna-huna ka man ka nga naa ka sa bandage sa sala. Ngano maghuna-huna ka man ka nga impernohonon ka. Nga gitagaan naman niya kakatungod nga mahimong inadapt sa Ginoo. O so ang inadapt dili gina niya anak, pero matawag gina niya nga anak legally. Kaya naman inadapt man niya. Kung may mga pamatuod ana, ang pamatuod ana no kay imong ngalan nasulat sa tason sa kinabuhi. Mo na certificate din mo. Nya tatakan na din ka sa imong kasing-kasing. Di mo na tan-awon dito ka. Ingon ba siya nga dili ikaw mismo magpamatuod nga anak ko sa Ginoo. Kaya ingon siya the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the sons of God. O siya may magpamatuod nga anak na nimo. So, ngano mag-amping man ta sa ato ang paglakaw diri tungod kay anak ka sa Dios. Kunya kung anak ka sa Dios, ngano mag-amping ka? Tungod kay ang tao ba nga nagtan-aw sa imuha, taas kay na silang expectation sa imuha. Di ba? For example, kung anak ka o pastor, taas kay nagpaglantaw ang mga tao sa imuha. Talagang gitmudaan na as a Bible student, amping gid mo kay naman kanang nagtan-aw sa inyo, taas kay expectation sa inyo. Mura nagtuo na sila nga dili gid mo musika, nagtuo na sila nga faithful kay mo, nagtuo na sila nga prayerful kay mo, nagtuo na sila nga duol kayo mo sa Ginoo, Mrs. Pariha, biyagihaputan nyo tanan, kaya naman naaangyawa sa itong palibot. Pero what I mean, ing ana, dapat mag-amping ka, kaya naman, ing ana ang ilang pagtanaw sa inyo ha. Kung baga, kung musikat ka ba, malain na ang ilang panguna-una. Kaya naman, ang ilang expect dili na mao, kunya gihimo nimo. So, ing ana, kunya, hinumdumi nga, kung imo nang tanaw na, mga anak sa president, mga anak sa gobernador, amping kaya na sila. Okay nga naman, gamay sipiat ni mo, pwede madaot ang pangalan sa inyong amahan. Hindi nakadaot sa election sunod. Disimbe tayo nga na Christian. Gamay sipiat ni mo, hinumdumi nga, naasa imong testimony ang pangalan sa imong amahan.
pwede na mo magguba. Nya ayaw kalimot nga dali ra ang pagguba kontra sa pag-build. Ang testimony lisod kay na sa i-build pero dali kay na sa gubon. No, gamay sikat pamana mo na baptist. Mura ba gyud makita. Oh. Singana siya nga dapat mag-amping ta kay naman taas kay nag-expectation na nagtanaw sa imuha. Kanang mga tao nga nagpalibot sa imuha, taas kay nagpanlantaw sa imuha ba? Nga nailhan kanila nga Christian ka. So mag-expect na sila nga di ka manugal, mag-expect na sila nga di ka mamalikas. Nya kung madunggan na nila sa imuha, kasi ay pariharam di ay. Oh. Pero kung ipakita na nimo nga lahi isud ka. Di ba murag naagid na sila kasi nga magpangutana o magpangita ba kung sa kahinaanan nila. Ngano lagi nga lahi gyud sila sa amuha. O ingana so ngano maglakaw ta nga mainam pingon tungod kay anak ka sa Ginoo. Nya ingon pa gyud ang Ephesians 5:8, walk as a children of light. Ephesians 5:8, for you were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord. Walk as children of light. So paglakaw, ingon nga anak sa kahayag. So kung may anak ka sa kahayag, di ba? Klaro kayo ng bumbilya. Ang bumbilya, ang kahayag mo, dili na ni mo mapawala, bisan pag unsa kabaga sa kangitngit. Bisan pag unsa na ang ilahang pandaot sa imo, di na makaunsa sa imo. Kung magpabilin lang yun ka nga magsiga, di ka mawala. Kaya wala dyan makapawala sa kahayag. Bisan pag unsa na kabaga sa kangitngit niya, makita yun na siya. Therefore, dili dyan ka mapintiyanan nila. Kung magpabilin ka nga hayag. Okay, wala man dyan, walay kangitngit niya makapawala sa kahayag. Pero kung dili na kamuhayag, ngitngit na gyuday na tanan. Nga na ka-importante ba nga maglakaw daw ka as a children of light. Kaya yun ang Matthew 5:16 nga, let your light so shine. Buat pasabot, magkinabuhi ka nga, right, at abangan sa Ginoo, magkinabuhi ka nga, makita unta na nila ang mga good works, pero ayaw kalimot ha, nga dili na para sa ibang panungganan. Kundi may isa para sa glory sa ikuhang amahan. So, dili ka magtarong aron daygon ka sa mga tao. Ayaw yung kalimot anak, wala ka na kinabuhian para daygon ka sa mga tao. Hindi, magkinabuhi kang tarong aron madayon nila ang atong amahan. Aron makita nila ba nga, lahi kita sa uban. Kaya ingon ka ang Bible, mga peculiar people, pinili ka ba? O kung ngayon kang pinili, naghanjud kayo na pipilian. Mo bitaw nag-ingon nga gamay ng batong langit. O Juter daw nakatultol atong dalanan, pero daghan nakatultol sa lapad nga dalan, nga padulong sa kalaglagan. Di ba makakita ka dahil sa dalan, nagsapinday, lapad kaya ilang dalan no? Hindi ko sila makalakaw o kapiki ba? Mga nana yun mag-cross-cross. Mura ba na kasagaran padasmagan? O kakita ang tayo mga kanang hubog, di dyan makasabay ang dalan nga kan. Di ba? Bukat ay miningana, lapad daw ang dalan sa kalaglagan. Hindi sa pinday ba? So ingana nga, dapat mag-amping task. So dili lang pasigaon ni mga ang imong sugat, not for those around you, but also for them who are looking on you. Dili lang ng mga tao nga nada sa palibot, nga magtaraw ka ba tungod kay naapit sila. Kung dili ka mga tao nga nasa gawas ba nga nagtanaw sa imuha. Pwede pa yan mo pasigaon bit pud mo imong suga nga ates kanang mga wala pa kay nagsiga nga naa diha. Makita nila ba nga yung anak di ay mas pasigaon pa pud nako akong suga. Kaya naman ilaha po siga kayo. Ayaw sa kalimutan, attracted kay ka sa ngit-ngit kung magsiga ka. Kung baga doon, kay ka sa yawa, iyagid kang panon. Iyagid kang sige kuliton ba? Kaya aron dili ka musiga. Okay. Lisod man kayo musiga ron, kita yun ka matuuran. Galahi ka sa uban. So, ingana siya. So, ano maglakaw ta nga, may napingon tungod kay, ingon sa Luke 16:8, nga, ang mga anak kaning kalibutan ba? The children of this world are in their generation wiser than the children of light. So pag amping, kaya naman, mag-ialam mo na sila kontra sa inyo ha. Diba? Kaya na sila nag-practice ani, kaya na sila nag-study ani. Pero ay kalimot ba, kung sa mga tactics lang, lupigon yung kanan nila sa gawas. Kaya wiser, kaya na sila kontra sa inyo ha. So therefore, mag-amping yun ka. Kaya pwede yun ka pinlihon na nila, yun dyan ang Bible nga, ang mga anak ani nga kalibutan wiser than the children of light. So therefore, mag-amping ka. Kaya, ingana na sila. Magsumining ka, insultohon ka, magsumining ka, dadon ka sa kanang mga pilosopo na mga tubag ba, nga dili na magsubay sa Bible. So, ay, dyan
kalimot balik rin gyapon sa Bible nga na siya. So therefore, ngano kung wiser sila, so ayaw gipagsalig sa imong kaugalingon. Palaban yung permis sa imong papa, tawag yung permis sa imong amahan. No, nanganaa sa langit. Palaban yung permis kay nga naman. Kabalo man pala siya mahatag og kaalam, kabalo man pala siya mo iway sa imong nga dili ka madaot sa unahan. Kabalo siya ang tanan. Paabot rin na siya kung tawag ka. Okay, so number 3, yung sa 3A. Nganong kinahanglan nga, the reason nganong maglakaw ta nga mainampingon. Ingon ang Matthew chapter 10 verse 16. Ang imong kahimtang sa kalibutan ba, dapat yung ka mag-amping. Ingon siya dira, behold, I send you forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpents and harmless as doves. So unsa imong kahimtang karon diri sa kalibutan? Mura daw kag karnero ba gibutang da sa taliwala sa mga lobo. Ingana nakakadelikado ang imong kahimtang karon diri sa kalibutan mo na ka mag-amping ka. Kaya nga naman, bisan asa ka mulingi na kalaban niya. O kung gipadala daw kanya diha sa taliwala sa mga lobo, so unsa kay imong buhaton niya Kung may kag sheep wala kung siya mahimo. Di ba? Ang karnero kay dili siya makakita og layo. So unsa may mahimo nimo diha ang gipalibutan mga kalaban? Panawag gyud pirmi sa imong shepherd. No, hilak gyud pirmi ba? Tawag gyud pirmi kay naman. Dahil kalaban nagpalibot, ay pagsalig sa imong pagkakarnero. Ay pagsalig kay wala sa tay mahimo anang wolf. Kaya giingon sa Bible niya, dili lang kay wolf na siya, usahay roaring lion po na. So sa Bible pasabot, usahay kung napildi na nimong wolf ba, ingana ka naw. Kung napildi nimo makaya nimo ng temptation sa kwarta. Pero usahay ko biya kay lahi na naw na. Mahimo na po na siyang lion. So lahi na po na temptation. Kaya basin og diri nga ba maagi mapildi ka. Kung si Samson kinusganay lang di na nimo malupig. O dili siya mapildig layon. Pero diha siya sa Kandilayla. Ang ana ang kalaban, multi-facer sila, daghan kinagnaong. Na dili yun na nimo kagara-garan. Ay, pagsalig nga, daog na ko karon. Right. Mapildig yun po na ako sila tanan. Dili na wolves ra, oy. Usahay, layon mo na siya. King of the jungle mo na siya usahay. So, be careful. Kaya nga naman, dili na po na kay isa. Nagpalibot na sa imo, ikaw no, naging usara. No, kung dili ka mo sampit sa imong shepherd ra, nagtanaw ra mo gyud puno na siya. Pero ayaw kalimutan na, kung matalikod na kasi imong shepherd, ba mo na imong kahimtang. So dapat lang yun, magtawag rin ka kanunay, hilak rin diha. Sa imong nahimutangan. No, tawag rin yung permis sa imong amahan. O ayaw, hadlok. Kaingon sa dra sa verse 28, anak. In verse 28. Yung sa dra, and fear not them which kill the body, but are not able to kill the soul, but rather fear him which is able to destroy both souls and body in hell. So ayaw na sila kahandlong kaya dili na sila makalaglag sa imong kalag. Kaya iron din ang Bible klaro kay nga ang kalag ng bato ng inferno. Kaya naman hinumduman na to nga naa sa kalag ang pangunahuna, naa sa kalag ang pagbati, nga naa sa kalag ang pagbuot. Katong taong dato nakaingon gud siya nga kanang nakaila pa siya ng Abraham. So therefore naa sa iya pangunahuna. Nibatik pa siya sa tumang kasakit, therefore nasa iyahang pagbati, naa sa kalag. O, prove na sa Bible. Naa pa sa iyahang pagbuot, kinaingon ko siya na, subuhan na sila sa ron, yan mabalik sa akong balay sa akong amahan. Kinaapa ko 5 kaigsoon dito. Naa sa iyahang pagbuot, oy, ayaw kalimot. So, sakiton yun siya dito O, pero ingon na ang ingon ng Bible lang, ayaw kahadlok ng mga butanga, kahadlok ang kabalo mo destroy sa inyo, both souls and body. Kabalo mo laglag, usaw na paglaglag ang body. Kana pwede padadaan kag sakit, pwede ka iunsa dauton ang imong panlawas. Di ba ang Diyos ra mo'y makahimo ko na? Although makahimo ang yawa na, pero naay pagtugot sa Ginoo sama sa kanjog. Nga sige, tugutan ta ka, pero ayaw matuga ang kinabuhi ha. O, pwede na itugot sa Ginoo, pero sa iyang ginapagbuotanan. Pero kanang soul, dito ang ginasahil. Sa kasakit yun na, sa linaw yun na kalayo. Ano siya, so dapat mag-amping ta. Kaya naman, atong kalaban, naa sa kalibutan, daghan kay sila. So, asa ka nahadlok karon pudno? Kung nahadlok ka sa Ginoo, di sunda siya. Pero Christian, sometimes, sa ako na ginaba, sayon na yun kaya nato awayon, ang daghan kaya nato ng mga kalaban sa kalibutan. Murag kaya kaya na nato sila pildihon, pero kana akong kaugalingon, lisod kaya na pildihon. Usay biya, makadaog lang itana nila, pero kanang sa atong kaugalingon, bitaw ka nakagustuhan sa atong kaugalingon, mo na lisod kaya nato pildihon. O, kung may nguntag,
Kanang unsa pa man adaan mga kuan yung maabot sa kinabuhi murag makaya kay na pero kanang last of the place kana na mga kuan ba murag isud kay milyon kanang gusto nato sa atong kaugalingon ngana siya. So lisod na kay pagpildi sa kalaban kung sa atong kaugalingon mismo ba pildi na ta. Samot na sa kalaban. So asa ka kanadlo karon kung nahadlo ka sa imong kalaban kaon na jud kadaan. Pero kung nahadlo ka ba sa kabalo daw mo destroy anang bot sa imong kuan. So kana siya mag-angay nimo sundon. Kung gibutang man kaniya diha, gibutang man kaniya diha tunga sa wolves dira nga nagpalibot sa imong mga grabe kalaghan. So ayo. Kanang kuan ba kanang lane lang sa iyang kabubuton. Kung ayaw ikumpara imong kaugalingon sa uban, kay kung unsay naa sa imo maunay gamiton sa Ginoo aron i-bless ka or aron ma-defeat na nimo ang imong kalaban. So ayaw ikumpara ba? Nagatubang ka o gulayat karon ayaw ikumpara nga pintik ra man ni ako kadto unta na kong sungkod ni Moses kay para pag anak nako pikas din na si gulayat. Di ba? Oh. So kung nakatubang ka diha unsa na imong giatubang ayaw na to panganduyat kung naa sa uban may kung ingana pa lang ko sa ilaha ka kanang ingana pa lang ko sa ilaha nakahuman pa lang ko eskwela kaya gid na kay ninako ba akong mga kuan karon. Kung kani nga problema o professional pa lang ko, kaya gid kani nako gustuton. Ayaw na tan-awa kung unsay naa sa imuha kay dunay gamiton sa Ginoo. Si David niya bang sa gulayat pero wala na siya nangita og kanay nindot dito ta na tong sungkod do kay pikas nga ni dagat ato sa lang kani gigante. Pero kay pintik ra man jud bato ako ala. Pero pwede na i-bless sa Ginoo nga mapindi na gulayat ra kanang kalaban ba nga labaw pa sa imuha kanang mga problema nga dako pa sa imuha. Pwede na pilihon sa Ginoo sa kung unsay naa sa imuha karon. So, ayaw tan-awa ang naa sa uban, tan-awa kung unsay naa sa imuha ba kay mo na gamiton sa Ginoo, i-practice na. No, si David master kay siya atong iyang gamit. O, wala na siya diyon, dito to tanat to kanang nay kuan ba kanang nay bisan to tanat pusil o tanat to ba? Sure na jud ko ba nga mudaog ko. Ayaw kay kung naa ang Ginoo nagkuban sa imuha, enough na na. Nga mudaog ka. Kay wala man makabatok sa imuha kung uban ng Dios. So, kung unsa nay naa sa imuha ba, mao nay gamiton sa Ginoo. Kung imong tanawon si Joshua, unsa may naa sa ila Joshua? 7 ra ka trumpets nga gidala sa mga priest. Unya isinggit ra dayon. Pero naglibot-libot sa sila kaunom. O kapito. Kapito ba kaunom? Kapito. Pero ang instrument bitaw nga gigamit katurang trumpet sa ram's horn. Unya wala man sila tingganay, sige lakaw niya paglibot yun nila sa hall, pag sa kapito na gipatingog to, adisir sa nasinggit unya naguba. O ayan na pangandoy atong pintik ni David ba kay murag kusog kay to ba, lapos dito sa wall. O kaya naman naagi gagamitan ng tanan. Si Gideon, sa may gigamit ni Gideon, nagdala siya lamps, nagdala siya pitcher, ya trumpet ra pud gihapon, ni kalaban sa isa ka nasod ang 300 ka buok. Gipatingog ra nila, gibuak nila ang pitsil nga pagkakita sa hayag, nagkaratol-ratol na ng kalaban. O nga na ba? So ayaw na pangita akong naa sa uban. Kay kanang sa imuha maunay gamiton sa Ginoo nga mapildi nimo imong kalaban. Pero kung mangita pa kaato ba, wala jud nimo kay para sa ilaha man dito. Lahi man yun ang naa sa imuha. Pero kung kabalo bitaw ka makontinto kung sa naa sa imuha, mo na pinaka the best. Kay diha jud ka bless sa Ginoo. So ayaw na panganduya tong sungkod ni Moses aron mapildi ng kalaban yang gatubang karon. Una kung siya nasa imuha niya, Lord gamitan ni nga maka-overcome pa ni nga mga problema ka financial. Lord gamitan ikaw na akong sipinta Lord. Saon ka nimo magpadaghan, saon ka nimo malutsan ko yung mga problema. Pwede na gamiton sa Ginoo tanan nga nasa imuha. Pero minsan dia be careful kay kung napildi na nimo, so lahi na pud ang porma na sunod. Kung napildi na nimo karon, lahi na pud na sunod. Kung word na siya karon, layo na pud na sa sunod. O kung layo na siya karon, serpent na pud na sa sunod, halas na pud na, maro kayo. Diba? O sa sunod, kanang pana pud na, kanang sa mga uwak na pud na, nang pagpaniharap pud mo porma, kung sa lampati ka, uwak siya, pero lahi na siya. So, careful ta kay atong kalaban, dili na kay isa ray porma. Victorious ka karon pero careful, no? Always yung Japon katawag sa Ginoo. Kaya pwede ka ilaron sa bisan unsa ng mga butang. Si Joshua bitaw giila na siya sa panos nga pan ug mga daot-daot ng mga sinina o kisi ng mga sudlanan sa bino. Giingnan na sila baka gikan mi sa layo kay nga dapit. Nan mi diri kay nakailami sa inyong Ginoo ba.
So ayaw man yung patya, mahimo man yung sulugoon. Kaya ang subo mo sa Ginoo nga ipa-destroy dito tanan ng mga tao nga naa dito aba, kay sila na mo puyo. So naaman to taga dito man to, duol naman sila. So ilang giatik nga gikan sila sa layo, so wala na sila na nangamatay. Kaya isaad na si Diyos mo, wala na siya nangutana sa Ginoo. Wala siya nangutana nga unsay maayo ni Lord. Ilang tayong i-accept. Sige, kung among dili mo na mo patyon, sa may mong baton sa inyo ha. Ay mo alam ninyo katabang, sige, imo. So wala sila nangamatay. Pero ang subo kay sa Ginoo nga ipa-destroy na sila. Kaya lagot mo ilang ginawa na ng mga tao. Tingnan ba, pwede ka ilaron mo nakadaog lang ka sa mga daghan ng mga hari. Pero anak ra ng mga simple na butang, ay kumpiyansa. Kaya pwede ka ilaron na. Right. Amen. Kasi may pulos anang panos. Pero diya ba nakahunaw na sila nga ugikan yun din kayo sa layo, no? Kaya giinan sila nga, pagikan na mo dito init pa kayo ni siya. Ya karon mo tanawa di agupok na. Uganak ayo. Kani among sudlanan sa Bino, pagikan na mo sa among country. Ligon kini bago kay ni karon mo nagagisi na. Ing anak kalayo ang gigikanan. So sige, dayon mo diya kay kumbaga ba luoy mo kay mo layo kay mo gibakpasan dayon mo pero naara sa duol. Ing anak dili ka magpiyansa sa imong kalaban kay pwede ka atikon o mga butang nga kanang wala ka nang expect ba nga mo na gamiton. Kumbaga kumpiyansa kay kapan pero nakadaot sa kulang pan. Pero suko biya ang Ginoo sa ilahana. Pero naglagot siya pa kay naman. Suko biya na niya ipalaglag. Pero wala na nila nahimo. Kaya naatik sila. Kaduha. Kaduha naman balik-balik. Kaduha na Kaupat. So dali na dito ulangan. Sige. Number 4. Nganong maglakaw ta nga mainampingon because the days are evil. Ingon ang sa verse nga sa Ephesians nga kung ibasa dito Ephesians 5 verse 16. Ingon sa dira nga redeeming the time because the days are evil. Days are evil. It means, ang kalibutan, dili na magkatarong. So, be careful. Dili na magkatarong ang kalibutan ay magkaanam nagkadaot. So, palingkamuti nga, dili ka matakdan. Kaya what dili naman siya magkatinarong, magkadaot mong ginaanam. So, ikaw matarong, palingkamot nga, dili ka matakdan nila. So, muna nga, maglakaw yung ka nga, mainampingon. Kaya naman, usahay biya, ang ato ang mga adlaw ba, ang yawa ko'y nalipay. Muna siya nga, the days are evil. Kaya usahay ang atong adlaw, ang wala gid nalipay ang Ginoo, ang yawa gid mo'y nalipay. Usahay biya, kung imang tanawon ang sa New Testament si Judas ba, gibaylo niya si Jesus Christ of 30 pieces of silver. Diba? Gibaylo niya ang iyang manluluwas sa 30 pieces. Pero usahay karon, ibaylo na to, mas ubos-ubos. Di ba? Usahay, ang imong time sa Ginoo, ibaylo na mo sa 10 pesos nga FB. Di ba? So, mas nakadaot na yun siya. Mas barato na yun ang presyo sa Ginoo karon. Kaysa una, 30 pesos mo to. Karon, 10 na lang. Palihan na gyapon nga kahintang, ibaylo na mo ang Ginoo. Di ba? Mas taas ng panahon na ng sa Facebook, ay dugay na naman mahurot ng 200 MB. Dugay kayo mahurot. Nahurot na lang yung imuhang time. Para unta na to sa Ginoo, para unta na to sa imong Bible reading, para unta na to sa imong prayer time. Gibaylo ni mga Ginoo sa 10 pesos na lang. Or ML10 pa gyud, or kanang piso wifi. Di ba? Mga ingana na mga simple ra gyud sa mga butang, pero kung imong sabton ba, di ba tinuod nga gibaylo na ni mga Ginoo anak ng mga presyo. May pa si Judas kay 30 pa to iya. Pero sa ato ang panahon karon Kristohanon ang Dios gibaylo ra og 10. So muna, nga careful ta, kaya ang atong panahon, wala na Diyos siya magkatarong. Kanya, dili na din po niya magkatarong. So careful ha, kaya kung unsa na asa imo ha, i-bless na sa Ginoo aron ma-defeat mo ang kalaban. But remember, nga kung unsa pinaasa imo ha, pwede na gamiton sa kalaban, aron mapilipod ka. Aron dili nimo mahimaya ang Ginoo. Kung may gadget, gamit bitaw kayo yun na siya. Magamit din siya, both sides, sa kamaayo, sa kadautan. Pero asa kayo, gitagaan nimo pabor, anak. Naghanti na lang sa kadautan. Mao yun ay bantayanan kayo, labi sa kuha, mao yun ay bantayanan kayo, malingaw, sugat tanaw, nadagana kayo, hindi mo matanaw. Nga man ka, balas na yun pero sakto yun nag-ingon sa Bible nga, ang mata, hindi yun siya mapuno, daw sama na siya sa lubnganan. Kita na baka minteryo nga puno na? Nga isapaw rin niya po na nila. Di ba, mura, ingana, ang mata, hindi siya mapuno. Mura siya ka ng bakba ba? Dili po siya mahundan o kung siya igawas daan. Dili po na siya mapulaan kung siya isulod. Sa una naman siya kaginaon, pero mukhaon, pabalik yapon ka karon mura, ingana ang mata. So, mag-careful ka kay, last na ni, pero dili siya ka makaingon na.
Kaya usay kung ganahan ka ba? O yung abot kayo sa mga pan, lahi na ba yun ang imutan ahon, pastilan. Kung lawag yung kaya niya ito bang sa Ginoo ba? Kung dako kaya ang ihang dako atong David Ria, basta ko iya dito yan ipakita din ang tanan. Nagwali mo ka sa King David, yan na dito nagtanaw. May anak rin gibuhat ha, nabaw ka ang Solomon. Delikado kayo. So careful kita kaya ang atong kahimtang karon ba, nagkadaot siya. Ang nagkadaot na yun ang ato ang, so isa, redeeming the time. Pahimuslan na to ang higayon para sa kahimayan sa Ginoo. Ingon ang 1 Corinthians 10:31 nga, do all things to the glory of God. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. Pero usahay, dili nato mahimo ang tanang mga butang para sa kahimayan sa Ginoo. No, usahay, mas dagan yun ang mga butang nga, wala na himaya ang Ginoo. Pero na pa usahay nga, mas dagan ang butang nga, na himaya ang Ginoo ba? Yalipay kay kasing-kasing kanang mga butang nga, murag victorious kay ka, nanglakaw mo sa bado, daghan kang nasiran niya, nagdawat mo sila. Nya kanang murag daghan jud kay kag nahimo ba para sa Ginoo. Ingana, pero usahay pod mas jutay tabla. Dagan parehara, daghan sa yawa or naapoy nahimo nimo para sa dili maayo, naapoy nahimo para sa Ginoo. Pero naging usahay nga mas daghan ko sa yawa no. Pero kung imong i-percentage na ba asa jud kay daghan, mayon tanang natabla. Kay kung napili ta, nga lisod na kayo. Or may utana din pinakadabis niyo, mas daghan yun na para sa Ginoo. Kanang higayon. Kanang higayon niya ba, pray without ceasing. Dili mo na po pasabot yung muampo na dyan kang walay undang. Buat pasabot ana ba nga, kanang continuous kita pa sa mga time na kung asa na nimong gihatag siya. For example, inikmata nimo, mag-pray with ka. So, i-continue na siya. O muna, buat pasabot niya niya ang ipadayon ba? Kaya di ba, usahin inikmata nimo. Agoy, usa na oras. Nya nga bisan ang Bible reading ba, pagkaugma na ka na kahinumdum nga, pagtanaw ni mong iba, mo din iswag. Mo din ko kabasa akong yaking adlaw dahil. Mo din man iswag. Nga na, mamalimtan na ni mo ba? Gamay na doon kayo ang time na ito para sa Ginoo. So, yung anak siya. Nga ingon ang 1 John 2 verse 15 nga, ayaw higugmaa ang kalibutan. Kaya kanak biya yung gugma, mo bilay makapadaot. Mo bilay makapadaot ba? Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. So ayaw yung higugma ang kalibutan. Ni ang mga butang ani nga kalibutan. Kaya kanak kung gugma, kung masipyat na siya paggamit mo, unay makapadaot sa imuha. Okay, may nagugma pero masipyat na nimong hatag sa wrongful nga person. Broken hearted na yun sila. Diba? Hilak-hilak na yun. O, ingana ang gugma. Kaya ang kwarta bitaw, dili man siya daotan. Pero dalang gugma ni. O, ingon ang 1 Timothy 6:10 nga. O, kana, ang gugma mo ay kuyaw. Diba? Kung nahigugma na kana, ingon ang 1 Timothy 6 verse 10 nga. For the love of money is the root of all evil. So, dili ang kwarta ang root of all evil. Kung dili ang kanang pagkahigugma nimo sa salapi. Bantayanan kay nagugma. Kaya kung nahigugma na ka sa salapi, dili ro ginataman. Oh. So walay pulos ang tanan. Ingon ang Matthew 6:21 nga, for where your treasure is, there will your heart be also. Kung asa daw ang imong kumayon kay treasure, dili lang na siya kabtangan. It means something important or valuable. So kung importante ang Ginoo, tuwa na ang imong kasing-kasing sa iyaha. Pero maula na kung nahigugma ka sa butang diri sa kalibutan, nahigugma ka sa kung unsay naa diri sa kalibutan, labi na ang kwarta daw. So therefore, naara ko imong kasing-kasing diri. So dili yung ka mag-enjoy mo himo sa mga butang para sa kahimayan sa Ginoo. Kaya nga naman, wala man imong kasing-kasing para sa iyaha. Imong kasing-kasing naara man diri sa kalibutan. Kay forward siya for where your treasure is. Kung asa ang imuhang mga valuable na mga butang, kung asa ang importante nimo na mga butang, kung ang imong kasing-kasing. Kung saka, importante ba ka sa Jesus Christ sa ato ang kinabuhi? Kaya kung importante siya, naa dito ang imong kasing-kasing. Mag-enjoy ka sa paghimo sa mga butang ba para sa iyong kahimayaan. Kaya naaman imong kasing-kasing diya. Ingon bitaw siya nga God loveth a cheerful giver. So dili mo jud ka mahimong malipay nga buhatag kung imong kasing-kasing against. No, kung imong kasing-kasing pa nagsupak na yun na, di jud ka malipayon. So yung anak ko siya, disin sa ako pagpangalagad sa Ginoo. Kung wala kay kasing-kasing diya sa Ginoo, wala kay kasing-kasing ani mga butangan, di jud ka mag-enjoy. Para sa imuha, kapoy-kapoy ra gyud ni. Para sa imuha, langan-langan ra gyud ni mga butangan. Pero kung naa imong kasing-kasing diya, enjoy kay ka ba? Mauli ka nga malipayon. Ang kalipay ra ba og kalinaw, ang Dios ra gyud makahatag anak sa tinuod nga kalipay og kalinaw. Siya ra gyud makahatag anak.
O, ma-feel yun na nimo deep inside. Lahi ra tong nagmalipayon ka nga kanang dili tinuod. Mawala ra na dayon. Pero kanang kalipay nga hatag sa Ginoo bisan pag nakay problema ba ini uli. Lahi ra gid siya. Dili kay ko makarelate pero experience yun na ninyo. No, dili na kay nagmakuan ba pero nato jud ko nga ka-experience ana nga kanang nalipay kay ka baton kay hatag yun sa Ginoo nga bisag muuli ka kan malipayon jud gihapon dito ka na natog ka nga nagbisik. So lastly, so unsay reason dili lang kay ang atong panahon nagkadaot na kundi ingon sa draa. Ngano kinahanglan ta nga maglakaw nga may nampingon tungod kay Jesus Christ. Pabalik na siya. Jesus is coming. Basta ninig-abot niya wala na siya ay makaplagan nga naada pagtuod sa kalibutan. Ingon ang Luke 18:8. Nga basta nigbalik na ko ba wala na pagtuod makita na ko sa kalibutan. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? Saka igbalik sa anak sa tao or ni Jesus Christ. Mao na iyang favorite nga pangalan, Son of Man. Multi times yun ang ibalik-balik niya sa Bible kanang ginapangalan niya sa iyong pagalingon ba? Son of God, makita na nimo gamay lang pero kanang Son of Man, favorite niya na niya nga pangalan. Pero ingon siya dira ba nga napa ba kay pagtuo makaplagan niya diri sa kalibutan ibalik niya? Or basin inibalik niya, dili ka mandala. Mao gyud sigurado ha. Ingon, tanaw na to sa Luke chapter 13, in sa verse 24 to 28. Basin ba yung inibalik sa Ginoo ba? Nagpaabot pa ka. No, excited kay ka nga, chapter 13. Excited kay ka nga, mubalik ang Ginoo. Kaya nagpaabot jud ka, verse 14. Kunya, dili ka, 24, rather 24, sorry. Luke chapter 13, verse 24. Sada. Strive to enter in at the straight gate, for many, I say unto you, will seek to enter in and shall not be able. So verse 25, Bisada. When once the master of the house is rise up and had shut the door, and he began to stand without and to knock at the door, saying, Lord, Lord, open unto us. And he shall answer and say unto you, I know you not whence ye are. No? Paningkamuti daw karon nga makasulod ka sa gate. Kaya nga naman, basin daw inigbalik niya ba? Kunya, manuktok na din ka sa portahan. Kunya, manira na bitaw. Kumbaga, nagisgot na sa rapture. Kunya, manira na, manuktok na din ka dito sa langit. Kumbaga, hindi ka matay na ito ba? Manuktok na ka dito. Lord, Lord, ablihin ko. Kunya, mingon na din siya. Isa, wala mo makailanin mo. So, lisod na kayo na, no? Kunya, usa pag-yab, mingon pag-yab na siya daa sa verse 26. Mingon pag-yab ang tao ba? Then shall ye begin to say, We have eaten and drunk in thy presence, and thou hast taught in our streets. So Lord, di ba nagkaon mi uban sa imo, nag-inom mi uban sa imo, nanudlo pag mi sa mga kadalanan. Nanudlo pag mi, uban pag ko visit Lord. Naapag ko sa simbahan Lord. Pero unsa may ingon sa verse 27? Isa da. But he shall say, I tell you, I know you not whence ye are. Depart from me, all ye workers of iniquity. Bot pasabot, bisan pag maayo na ang imong gihimo kan, maayo na kay naa ka diri. Pero hinumdumi kung wala kay Kristo sulod sa imong kasing-kasing, ye workers of iniquity. Wala gyud pulos ang imong gihimo. Nanghatag ka, nangtabang ka sa mga tao, wala gyud pulos sa tubangan sa Ginoo. Moingon pa jud ka nga, Lord, nagkaon man ko uban nimo. Lord, nanudlo ko ba sa mga dalan? Mahitungod sa mga pulong. Pero kung sa iyang itubag, workers of iniquity daw. So unsa may unahon nato yun? Unahon nato paghimo sa mga butang nga para makalipay sa Ginoo, dili unaha og pasulod siya sa imong kasing-kasing. Ingon sa verse 28. There shall be weeping and gnashing of teeth when ye shall say Abraham and Isaac and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves thrust out. Nakita niyo ba ito ang mga kauban, no? Ito ang katama dito sa simbahan, no? Ako din kasulod. So, lisod na kayo na ng mga panahon. So, saan man na mo, aron makasulod kayo sa enter into the gate. Kung saan na nga gate, nga angay na to, sudlan. Simbahan ba na siya? Dili. Ingon ang Revelation 3:20. Sige, ingon da sa Revelation 3:20. Behold, I stand at the door. So, adisir ka manuktok dito aba. Nanuktok na siya una karon. Siya, behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, bisan kinsa nga tao, wala na nagmatter sa kung sa imong standing diri sa kalibutan.
then siya dra, and open the door, unya mo abli ka sa portahan, I will come unto him, and will sup with him, and he with me. Kana nga saad sa panglas, nga ikaw, uban ka na ko, unay gisaad sa Ginoo katong gilansan sa cross, nakawatan. Ingon siya nga, karon dayon, kuyog ka kanako. Muna gisaad niya sa atuwa karon, muna gisaad niya sa imuha karon, nga ubanon daw kaniya ba? Pero ayaw kalimot, nga nanuktok na siya, kung muapli ba daw ka. So ayaw kalimot ha, kung dili na nimo siya ablihan karon, mauna ang mahitabo niya. Ingon siya sa atong verse nga itong ibasa, nga manuktok pa daw ka, lingon po ka nga, nagkaon ka uban sa iya, pero sa inyo niya, wala ko kailan mo. O mamumuhat o dakutan. Ngayon, wala na sa kailan mo, tungkol kay wala na lista ni mo ang pangalan. Ang Diyos, all-knowing siya, kaila siya sa ato atanan. Pero buot pasabot ana ba nga, ang imuhang ngalan, wala na sulat dito sa langit. Which is, maurnay kung itaon, aron makasulod ka sa gate. So kana diha kung imo na sabto ang Revelation 3:20, dili ka kinahanglan mangita og simbahan nga aron ka kung makasulod diha maluwas. Aron ka kung makasulod ka sa usa ka katiguman, maadto kag langit dili. Ang Dios mo'y pasudla sa imong kasing-kasing ingon siya nga kung moapli daw ka sa imong portahan, musulod siya. Dili na portahan sa balay insa, and I will come unto him. Siya musulod man sa imuha. So dili na portahan sa balay, portahan sa akong kasing-kasing. Amen. Oh, so kung imo daw siya ablihan, I will sup with him, makikuban sa imuha, makikaon siya uban sa imuha. Anak mo'y tinuod yun. Eh, basin ang mayon ka ba, Lord? Nagkaon mo kuban mo. Nagsimba man ko, Lord. Nagkaon ko sa imuha mga pulong. Pero ingon siya nga, wala ko kailan mo. Pero ingon siya drao, nga kung imo siya pasudlon sa imong kasing-kasing, oh, siya makikuban din sa imuha sa kaon. Magpasagot, nagsimba ka na, siya. Recorded na tanan imong gipanghimo. Pero ang saad sa Ginoo ba, nga buot pasabot nga kung naa ka sa kalibutan makikuban siya, pero iyang saad sa and he with me. Kana jud ayaw kalimti. Nga ikaw ubanon jud kaniya. Therefore, ayaw ang kaluwasan ayaw ibase sa imong ginuhatan. Ibase sa gisaad sa Ginoo nga uban daw kaniya. Nganong makaingon man ka nga malangit ang gilansang sa cross nga tulisan. Nganong makaingon man ka nga malangit ang gilansang sa cross nga kriminal man to imong Bible. Di ba makaingon ka nga malangit siya tungkol kay ibase nimo sa pulong sa Ginoo nga naingon ang Ginoo nga karon dayon kuyog ka kanako. Di ba diha nimo gibase? So therefore ang kaluwasan sa Kristohanon ayaw ibase sa imong binuhatan, ibase sa saad sa Ginoo. Ibase ra sa iyang pulong. Mutuo man ka nga ang Bible pulong sa Ginoo. O so kung mutuo ka disin na nga kahintang atong gilansang sa cross. Pulong man puto sa Ginoo ang iyang nadunggan sama sa imong nadunggan karon. Pero naagid sa ato ang desisyon. Kaya nga naman, kung siya nahitabo, kung musunod siya, bisag dili ka mo-apply. Di ba? Pwede nimo matawag ang tawag kawatan. Kung musunod siya sa imong balay, nga dili ka mo-apply. O, dili kawatan ang Diyos. Patas siya. Just siya. So therefore, dili siya musunod sa imo kung dili ka mo-apply. Naagid na sa imo ang desisyon. So sa giingon sa Sunday school ba, nga dili na ka nang dimalas. No, ang imong pagdili pagtuo dili na siya dimalas. Sayop gyud na nimo nganong wala ka nito. Ayaw kalimot nga ang inferno destiny na nimo, dili na choice. Ang langit mo choice. Choice ang langit kung gusto ka mo adto pilian siya. Pero kung dili ka gusto, ayaw na lang kay destiny. Ang destiny nimo nagpaabot. No, ang inferno destiny na siya. Paingnan yun na sa makasasala. Musugod ka sa dili. So kana nga verse wala ka na kinahanglan og simbahan. Na kinahanglan daay ka o ablihan na nimo ang imong portahan sa imong kasing-kasing aron musulod siya, aron ubanon kaniya. Ang kaluwasan dili nato ibase kay kanuman kung ibase sa binuhatan, di jud ka makaingon nga malangit ang gilansang sa cross. Makaingon ba ka nga malangit siya? Natulisan man to. Makaingon ka nga malangit siya, nga kriminal man to. Dili ka makaingon nga malangit siya. Pero nga makaingon ka nga malangit ang gilansang sa cross nga tulisan, kay nagbase ka sa pulong sa Ginoo. Therefore, makaingon jud ka nga na ako'y langit aingnan, kaingon ang Diyos nga uban ko niya. O, ang Diyos nasa tanang dapit, pero wala siya sa inferno. Na ang iyang presence nga dito, kabalo siya ba kung siya nahitabo dito, pero dili na magbinuyanan sa Ginoo. So, therefore, kaya ningon siya nga ubanon ka niya, sa langit jud ka uban. Diba? Kaya ang makadayon sa balay, hinugdumi ang anak ka yun. Kung masunog din tibok si bagat, imurang balay na bilin, yung anak kay mga anak mo, ginaunan mo padayon nun diha. Lisod ko nung mga laing tao. Lisod ko nung ingon dyan tayo ka nga. First come, first serve. But dili na mahita mo eh. Kung nabagyuhan yung diri aba, kunya, ang nabilin kay kanilang simbahan. Di ko tayo may si pastor nga first come, first serve. Nga kanang mga nasa palibot, nga pwede na sila makasunod dire. Siguro ang unahon kato yung mga member, di ba? Kaya mo man ito yung priority. Disim nga sa langit. Ang priority diha ang anak.
Kaila lagi ang Ginoo sa tanang tao, pero mayon siya, wala ka kaila nimo. Kung pasabot, wala ka naapil sa akong listahan. So ayaw yung kalimot nga, karon na di mo pwede himuon nga desisyon kung mabli ba ka o dili. Ana siya. Dili mo sulod ang Ginoo kay kung dili ka mabli. Gamanan man Diyos, manluluwas mo siya, pero ayaw kalimot ka, kinahanglan nato siya ablihan. Kinahanglan nimo siya dawaton. Eh dili mo na pagsanay, decision making mo na siya. At least nga dili ka kamahay ba kung ma-imperno bitaw ang tao, dili siya magmahay sa Ginoo. Magmahay na siya sa iyong kaugalingon kaya wala siya nidawat. Oh. So ingon ang Bible, dapat lang yun, maglakaw tayo, may napingon tungkol kihapit na siya mabalik. Ingon ang Revelation chapter 3 verse 11. Ingon ang Bible na, behold, I come quickly. Dili ko maglangan. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. So, gunitin na kung sa'yo naasay mga karon. Naasay mga karon nga, na-apil ka sa choir, no? Padayon na lang, kaya naman, ayaw tubutin nga, ang inyong crown ba, makuha sa lain. Amen. Di ba, ma-perfect ang inyong crown, ma-perfect ang ato ang mga crown. Kaya naman, ingon ba ang Bible, nga katong gibiyalan ang napulo, o katong gibiyalan ang 5, o katong gibiyalan ang 1. Kung sa'yo ingon sa Ginoo, katong gibiyalan ang 1. Kuha anak, nga ihatag atong na ay napulo. So kung dili ta magtarong, kasi nang imong mga gipang-tigong, ihatag ka sa lain, ayahay sila. Diba? Madungagan ang 1. O, yung anak siya, kung di na makuha. So, ang pingin na bukti na siya, kaya hapit na mabalik ang Ginoo. Ingon pa yung siya sa Revelation chapter 22, verse 7. Ingon siya draa. Last naman na ang mga books sa Bible niya. Nagsaad yun ang Ginoo, nabalik yun siya. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. So, ulahan dito mga nagbantay o katong mga na kinabuhi sa kung sa giingon sa Bible. Kaya ang imong mga gipanghimo karon dili na siya mulabay ka kawang. Naagi na reward ang tanan. Ingon pa siya sa verse 12 ana. In verse 12 sa Revelation 22 siya dra. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Amen. So malagin sa atong mga panghimuha ang ato ang reward. Pero ayaw yung pag-expect og reward kung wala ka na-enroll. Ayaw yung pag-expect og ribbon kung wala ka na-lista, na-enroll sa eskwelahan. Kaya naman, bisan pagkapila ka nito nga diya, wala dyan kayo madawat ribbon na, wala kayo ka na-enroll. Nga na kaya yun ang atong kahimtang dre. Ayaw pagsalig, nga na kayo simbahan. Unahagod na kasi kaso ba, ang inyong pangalan na masulat na sa langit. Kaya ingon ba yan ang Bible, nga na pagsulat sa pangalan dito sa langit. Ingon ang Luke 10:20. Sige, nga na kung tanaw na siya. Kung tanawan natin sa pinakalas siya. Because your names are written in heaven. Notwithstanding in this, rejoice not that the Spirit are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. Names na, naghanap ng mga pangalan. Pero anong, ingon si Jesus Christ, ang iyang giingnan na, buhay pa, napalagay sa kalibutan, ingon siya nga, ang inyong mga ngalan, nasulat na sa langit, tungod kayo na ay pagsulat sa pangalan dito sa langit. Imo ang bata, kung nahimugso na ang bata, ang maparehistroan na, dili ang bata, trabaho na sa ginikanan. Okay, sa may, siguro, naagin na gapon mahitabo din sa kalibutan na siya na nagparehistro sa iyang pangalan. Pero kung responsible ka ba nga ginikanan, ikaw dapat mahimo anak. Ang Diyos, responsible siya. Siya ang morehistro anak. Kaya naman, siya ang molista sa iyong pangalan. Kaya usa anak, siya ang nakakita sa iyong kasing-kasing. Ikaduha, ang book of life wala dire na dito diba? So siya nakasayod na ng tanan. Pero what I mean, naagod na siya nga paglista. Muna yung unahon dapat mo. Adisir ka mag-expect o reward, dapat nakasure ka nga masulat ang pangalan. Kanus anak mahitabo o mahimugso ka pag-usab. Kanus ka mahimugso pag-usab. Ingon siya, kung dawat daw ka ni Jesus Christ, ingon nga hatag, tagaan ka niya katuod, gawin mo ka niyang anak. Therefore, nahimugso ka rin sa kalibutan, mahimugso na kung ka sa pamilya sa Ginoo. So, nahimugso na ka pag-usab, anak nga higayon, magsulat ang inyong pangalan dito sa langit. So, ingon ang Revelation chapter 22, verse 20. Ingon din siya, He which testifieth these things saith, Surely I come quickly. Amen. Even so, come, Lord Jesus. So siya ginag-ingon day anak mismo, siya ginag-testify na mubalik na gid siya. So therefore, kay mubalik naman ang Ginoo, ingon ang 1 Thessalonians 5 chapter 5 verse 2 nga magamping ta, magbantay ta. For yourselves know perfectly that the days of the Lord so come as a thief in the night. Ang adlaw na sa Ginoo mubalik siya ingon na sa kawatan. Isa may nakabalog nga na mga awat karon gabi una. Di ba? Wala nakabalog kung saan mubalik ang Ginoo. Makalit ra siya tungha ingon ang 3.
Yung sa Dras 3. For when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Murag magsali ka ba? Ay, okay ra ko diri sa kalibutan. Safety ra ko din. Hindi mo kita kung maayo. Pero basin ba, umukalit nga mo abot ang Ginoo magbalik, kung ma-inferno ra din ka. Ayaw pagkumpiyansa. Ingon sa chapter, verse 4. Verse 4, palihog. But ye, brethren, are not in darkness, that the day should overtake you as a thief. Verse 5. Ye are all the children of light, and the children of the day. We are not of the night, nor of darkness. Verse 6. Therefore, let us not sleep as though others, but let us watch and be sober. So, muna ang ingon niya magbantay ka. No, ayaw pagkatulog. Yung naman, kasi mo balik siya ba, maulawan ta. Agoy, ang akong ipabantay, nagtulog-tulog ra, oh. Ang guard, oh, nagtulog-tulog ra. O, ang kawatan, nagbula na sa kwan. Murag iring ba nga, gusto ka magbuig iring, kaya naay daghang ilaga, pero natawag yung iring, ang ilaga, nagparte. Yung dagan-dagan, so maglagot yung ka sa iring. Dito ka maglagot sa ilaga, kaya normal mo na, mabitaw na yung iring, kaya naay ilaga. What I mean ba? Mabitaw nagbuig ng iring para sa ilaga. So naanag ng ilaga, nagbuig na kanya para mas mawala na. Mura yung nga ang Ginoo, nagpan siya og mga Christian, kaya aron mahimaya siya. No, ginuwas niya ang tao aron mahimong accepted sa iyang mga mata. Aron madawat na sa mga mata, pero nagtulog-tulog naman ka, wa magigihimo para sa iyaha. So mura gid siya malipay si mama, mura kay kiring na nagtulog-tulog. Tamak-tamakan na kasi laga. No, ya tawag ra gid gyapon. Ingon sa sa verse 7. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. So kanang kanang what I mean, pasabot niya, kanang mga dili maayo na mga binuhatan, ang nagbuhat anak katura jong or naari sa kangikitan. In other words, katurang mga dili anak sa kahayag. Wala dapat alay mo himo anak. Pero ikaw himo kung biya igapon anak, pero ikaw naman kita mo himo kung biya tanak usahay. Ingon ang verse 8. But let us who are of the day be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet, the hope of salvation. Verse 9, for God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. So ang Diyos ba, wala nagtaganan nimo para sa kalaglagan, or para sa kapungot, nagtagana ang Ginoo sa imo para sa kaluwasan. In other words, para dito sa kahimayaan. Therefore, himaya siya, mitas na apakadre karon. Siya, redeeming the time, pahimus niya panahon. Ingon sa 10. Who died for us that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Ingana ang saad sa Ginoo. Dili pa man siya mabalik, mamatay na ka, o inibalik niya, buhit na ka, ang saad niya nga, should live together with Him. Magpuyog ka uban sa Ginoo someday. Muna saad niya. Nga nagsaad na, hinumdumihan nga, dili mamaka. So therefore, nganong maglakaw ta nga mabinantayon, why we walk circumspectly. In conclusion, anong kinahanglan tayo maglakaw ang binantayon ba? Tinumdumi nga, ingon ra sa Ephesians 5:17. Dapat maglakaw ka. Kung saan mo paglakaw, isa ra, Ephesians 5:17. Yung sa ra, wherefore be not unwise, but understand what the will of the Lord is. So, sabta daw kung unsay kabubuton sa Ginoo para sa imuha. No, ayaw pag kinabuhi nga unwise. Ayaw pag kinabuhi nga kanang murag buang. Sabta kung unsay kabubuton sa Ginoo nganong naa ka diri. Then paglakaw nga may napingon. No, usa kay purpose sa Ginoo nganong naa ka diri. No, kung naa ka diri nga wala kay kaluwasan, dili na disgrasya ang tanan. Basin mo na pamaagi sa Ginoo ba aron makaangkon ka sa kaluwasan nga dugay na pud imong gitinguha. No, so dili gyud disgrasya nga naa diri karon. So kung unsa ka sabta kung unsay purpose ba nganong naa ka diri ingon sa understanding what the will of the Lord is. Unsa kay purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi? Na bless katong special number ba nga natin ko si last nga Wednesday na ingon siya nga now I know the reason you saved me, the reason to serve you. Nakabalo na ko kung unsay rason nga kung giluwas ko nimo, no? Tungod kay mo alagad ko sa imong. So usa kay kabubuton ko sa Ginoo nganong naa ka diri karon mo nay sabto nimo. No, nganong maglakaw ko nga mainampingon tungod kay gusto ray sa Ginoo nga mabuslan ko para sa iyang himayaan. Kana mo'y sabta. No, mo nay sabta ba? Kay wala kita giluwas sa Ginoo nga
kumbaga gihimo lang kang kwanda, gihimo lang kang kanang view lang. O wala ka ginawa sa Ginoo aron mahimo kang kwanda kanang para sa man siya para pa beauty no para kanang murag para sa view lang ba. Nagud kay pulos, nagud ay pulos ang tanan. Nagud tay pulos pero sabta unsay will sa Ginoo para sa imong kinabuhi mo na dapat nato masabtan. No? Mag-amping jud ko kay gusto mo na yung Ginoo nga mapuslan ko. Mag-amping jud ko kay naa man day ko aning dalana di ay. Mag-amping jud ko kay anak man day ko sa Ginoo di ay. Ingana ba? So mo na sakto na nato. So tun-i nga mahimo tang mapuslan sa mga ton sa Ginoo. Kay paktisanan mi na sa tun-anan mi na siya. Ingon si Juan, C.S. Lewis ingon sa diya, to walk out of His will is to walk into nowhere. So kung mubiya na ka sa iyang kabubuton, naglakaw ka sa walay painan. Ingana kakuyaw kung talikod ta sa kabubuton sa Ginoo. So sabta unsay kabubuton sa Ginoo ano nakakatali karon. No? Then iubi ang iyang kabubuton.